Alleluia, Alleluia. Hinirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo kasama ang kanyang mga anak. May ibig siyang hilingin, kaya't lumuhod siya sa harapan ni Jesus. Ano ang ibig mo? Tanong ni Jesus. Sumagot siya, sana ipagkaloob ninyo sa dalawa kong anak na ito ang karapatang makaupong katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi, sabi ni Jesus sa kanila. Mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang hirap na babatahin ko'y babatahin nga ninyo. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo'y para sa mga pinaghandaan ng aking ama. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hintil ay naghahari sa kanila at ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo, tulad ng anak ng tao na naparito. Hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo na ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pakibati nga po ang katabi ng magandang tanghali. Mga kapatid, sa araw na ito, ginugunita po natin ang kapistahan ni Apostol Santiago. At ang ating ebanghelyo ay merong paalala sa atin. At anong ipinapaalala sa atin ng ebanghelyong ating napakinggan? Kung anong kahulugan ng pagiging dakila. Kapag tinanong po natin ng isang tao, lalong-lalo na sa panahon natin ngayon, gusto mo bang maging dakila? Do you want to be great? At madalas ang sasagutin sa atin, syempre, oo. Pero ano po ba ang pagiging dakila? Sa panahon natin ngayon, masasabi ng tao ay isang dakila kapag siya ay makapangyarihan. Siya ay dakila dahil makapangyarihan siya at nagagawa niya ang lahat ng bagay na kanyang minimithi, lahat ng bagay na kanyang ginugusto. Kapag ang isang tao sa panahon natin ngayon ay dakila, nangangahulugan na siya ay may kaperahan o may ari-arian. Kapag ikaw ay mapera, maraming mga tao magsasabi sa iyo, isa kang dakila. Pero mga kapatid, meron pang isang bagay na itinuturing. Kapag ikaw ay dakila, ikaw ay may kasikatan.
lahat ng mga dakilang itinuturing natin may kasikatan. Mga kapatid, ang kapangyarihan, ang ari-arian o kaperahan at kasikatan, ganyan ang tingin ng mundo sa pagiging dakila. Pero mga kapatid, sa ating pananampalataya, hindi nasusukat sa dami ng iyong pera, hindi nasusukat sa taas ng iyong pinag-aralan, hindi nasusukat sa iyong katanyagan o kasikatan ang iyong pagiging dakila. Dahil sa mata ng Diyos, ang pagiging dakila ay ang mga taong handang sumunod kay Jesus. You can be called great not because you have many things, not because you have a lot of money in your bank accounts, but you are great because you're always ready to follow the Lord. Uulitin ko po ha. Kung gusto natin maging dakila, huwag nating hangarin na magkaroon lamang ng kapangyarihan, na magkaroon lamang ng kaperahan, na magkaroon ng kasikatan. Bagkus kung gusto natin maging tunay na dakila, may kahandaang sumunod kay Jesus. Sa atin pong ebanghelyo, lumapit ang isang ina kay Jesus. At sinabi niya sa Panginoon, pwede po ba sa iyong kaharian ang aking mga anak ang tumabi sa iyo? Isa sa kanan, isa sa kaliwa. At nung pinagninilayan ko yung ebanghelyo, marahil para sa ina, wala namang masama sa kanyang ginawa. Dahil wala namang magulang na maghahangad ng masama para sa kanyang anak. Pero may katanungan ng Panginoon. Ang katanungan ng Panginoon, mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Ang tanong tugon nila, opo. Pero mga kapatid, baka hindi kasi naiintindihan ang tunay na pagsunod sa Panginoon ay tanda ng pagiging dakila. At ang tanda ng pagiging dakila ay tanda ng kakayanan nating magsakripisyo at magbigay ng buong sarili para sa iba. Uulitin ko, ang tanda ng pagiging isang dakila ay kahandaang sumunod kay Jesus. At ang kahandaang sumunod kay Jesus, nananawagan sa atin na tayo ay magbata ng hirap. At sa pagbabata ng hirap, nandoon ang pagsasakripisyo at pagbibigay ng buong sarili. Sa madaling salita, ang pagiging dakila ay hindi nakukuha sa kapangyarihan, sa pera at kasikatan. Ang tunay na dakila ay kahandang ibigay ang buong sarili. Kaya mga kapatid, kung gusto natin maging tunay na dakila sa mundo na ito, nangangahulugan na kaya mong magkaloob ng iyong buong sarili. At saan nagmumula ito? Sa kakayanan mong umibig. Ang tunay na dakila, tunay na umiibig. At ang tunay na umiibig, kayang ipagkaloob ang buong sarili. Kayang ibigay ang buong sarili. Kaya mga kapatid, kung tunay nating sinasabing mahal natin ang Diyos, mahal natin ang mahal na pong Jesus Nazareno, at tunay nating sinasabing susunod tayo kay Jesus, nangangahulugan na tayo ay tinatawag na maging dakila sa pagbibigay, hindi ng kakaramput, kundi pagbibigay ng buong sarili. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa, para sa araw na ito, sa kapistahan ni Apostol Santiago, kung gusto natin maging dakila,
huwag maghangad ng kapangyarihan, kasikatan o kaperahan. Ang hangarin mo ay kung paano mong ipagkakaloob ang iyong buong sarili sa pamamagitan ng pag-ibig. At sa pamamagitan ng pag-ibig, hindi lamang sa Diyos, kundi sa iyong kapwa, tunay kang magiging dakila. Amen.